Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 8:10 na sang gabi. Campus Patrol. The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers. Campus Patrol. Campus Patrol. School events. Student views. Academic news. Campus Patrol. Campus Patrol. Tingog sang kabataan. Kauswagan sang eskwelahan. Campus Patrol. Mayong gabi sa aton mga karadyoman, welcome sa ikaduhang episode sa aton panibago nga programa sa RMN Iloilo. Ini ang RMN Campus Patrol. Patrol. Campus Patrol. Adlaw na kita subong sang Domingo, Agosto 23, 2026. Sa aton mga karadyoman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag of course sa inyo tag sa ka mga radyo kag mobile application sa frequency nga 774 kHz. Sa kinaandan, ako ang inyo mangin kaupod, Radyoman Lynette Fernandez Sulatriz. Subong nga Domingo, panibago na naman nga Campus Patroller ang aton makilala. Isang nagligad nga episode naton, nangin kaupod naton sa aton nga premiere sa aton nga programa. Ang aton man mga anay intern, nagikan sa West Visayas State University College of Communication, mga katapo sing ilang student council, kay ginistoryahan naton ang nahanungod sa student leadership. Pero subong naman niya nga semana, panibago na naman nga eskwelahan ang aton pagakadtuan. Patrol. Campus Patrol. Gikan sa home of top notchers ang WVSU, kundi in excellence is their tradition. Makadto naman kita sa isa pa ka universidad nga kilalaman nga home of top notchers kag premier science and technology institution diri sa Western Visayas. Mangin kaupod naton subong sa aton mga karadyoman ang director sang Public Information and Communications Office sang Iloilo Science and Technology University. Bugal ko nga ipakilala, akon kasi Manwa Panigali sa nga taga Quinto Distrito, Dr. Heinz B. Gumakil. Maayong gabi sir, kag welcome sa aton nga programa. Maayong gabi, Radyoman Lynette, and of course sa mga nagpapabati sa imong sikat nga programa, hindi lang sa Radio Tuner kundi pati naman sa social media page ng RMN Iloilo. Grabe, subong lang kami nakabalong pareho gali kami nga mga taga Quinto Distrito. Maayong gabi gid sir, kag welcome diri sa ikaduha nga episode pa lang sang aton bago nga programa nga Campus Patrol. Sa mga wala nakahibalo, si Sir nag-host man siya sang regular information and radio program segments sang ISATU. Mabatian nyo man na siya sa kahanginan. Ano pa kung ma-notice nyo sa iyatingog daw, ano na gid siya, no? Batikan na gid siya sa paghahambal. Anyways, antes kita mag-silo sa aton nga mangin topic subong Sir nga what's new ISATU? Kung ano bala ang mga panibago sa nga ISATU, mayari ko diyan ay isang ginpreparar nga medyo gamay lang nga icebreaker. Masabat naman na ma'am? Oo, masabat ikaw pa. Ikaw pa sir. Mayari taga-antay ikaw sir sang scenario kay si sir ang director sang Public Information and Communications Office. Mainly, by the way sir, ano ka nakadugay nga nag-serve as director? I started sang 2017 as Public Information Officer sang ISATU. Pero as director, I think around 2020, 2021 daw na. So mga more or less mga 6 years sa Radyoman Lynette. Sa ano ang imo nga main gid nga designation sa wala makahibalo sir? Ano na ang obra sa isa ka director sang PICO? Okay. Kung ikaw director sang PICO, mandato mo ang media liaisonning, no? So numero 1 ginabot sa lingon
you make a you serve as a liaison sa university upod yang atong mga media partners. That's number one. Second, kamo man ang nagaproduce sa mga video kag print collaterals sang university, no? So halin sa annual report, sa newsletter ng official, and even ang mga video collaterals na like ISATU profile, and the rest, no, nga gina-distribute naton through our distribution channel like sa social media, no, and even sa mga media partners mo at the same time. And at the end of the day, you also serve as a spokesperson sa university nga nag-atubang kung may mga dapat sa labton kag ma-designar ikaw bilang mahatagan ka sang mandate to answer sang amon nga klase sa mga scandal or mga salabton before the media. Amo na nga sanay gid sa paghambal si sir, no, kaya mo nang iya nga obra kag ti balanta man daan sir nga samtang dugay ang panahon ti subong mayara na kita sang teknolohiya, may social media na, so medyo naglapad ang scope sang aton work, kaya ang aton nga task hindi lang pagpahibalo sa mga tawo personal, hindi lang sa on air, hindi lang sa kahanginan, kundi pati na sa mga kita sa social media. Anyways, saylo kita anay sa aton gamay nga icebreaker. Kung ano bala ang himuon mo, tagaantay ikaw sir sang mga scenarios kag for sure basi may ban man di sa aton mga information officer, mga spokesperson man sa ilang nga mga opisina, ilang mga organization, maka-relate man sila. First question sir, kung mayara for example, mayara sang isa ka false information o kun post nga about sa inyo opisina nga nag-viral, ano bala ang una mo nga obrahon? Dapat bugid na you get to the bottom of it, no. Dapat accurate kung ano man ang imo dapat ihambal eventually, but you have to investigate gid anay, no. Sa kung ano gid man ka matuod, you have to validate at the same time before coming up with any statement. Short but maunod ang nangin sabat ni sir. Sige, second question sir, for example, mayara sang reporter nga nagapamangkot kay tihambal mo kaina ikaw man ang nagaatubang sa media kon may mga nagakalatabo sa inyong universidad, kon may reporter nga nagpamangkot sa imo sang impormasyon nga wala pa kamo sang na-release nga official statement, ano bala ang mga butang nga gina-consider nyo o kon paano nyo ina ginasabat? If ever nga wala pa kami official statement, po silingon sinaara pa kami sa prosesong gaistorya pa kami sang aton man ibang lideres, no, especially sa aton nga presidente. The moment nga wala pa kita maging release nga official statement, po silingon wala ta pa matapos kung ano man ang mga palamangkutanon nga kinahanglanan ta mabalaan. So usually we would request our media partners nga ari pa kita sa estado nga ginatun-an ta pa or ginalantaw ta pa kung ano ning mga anggulo nga dapat naton eventually pag-on. And it comes also with the promise nga after a while you can expect nga mahatagi kami sang statement sa inyo as media partners because the public deserves ang inayang information. Budlay man ko magsugod. Oo, budlay. Dapat may kung balibaran mo sila nga masabton ano yung pamangkot, may pasalig nga after that sabat mo man kung ano man ang gusto nila nga pangayuon nga answer. Lastly sir, kung may controversial issue sa inyo eskwelahan kag nagademand ang publiko sa inyo gilayon nga pagpagwas sang pahayag, ano anang inyo nga mga butang nga ginakonsiderar antes mag-post o kung mag-release ang official statement? Siguro radyo man ang presto sa ginhambal natong kagina kay I think several times na natabo sa university in as much as we would like to come up with a statement, basta gani wala pa naton malantaw kag ma-validate, ma-check ang veracity sa mga information, hindi ta pwede isakripisyo ang padasig-dasig pagwa statement sang sa kung ano dapat kag ano ang kamatuoran. So ginakonsidera tagig kung what's really the truth behind it, no? And of course we were also looking out nga dapat timely man ang paghatag mo sang information, pero sa amon, and I think this is also the same with other institutions, no, ginalantaw kita gid nga whatever it is nga mapagwa nato nga statement before the media, before the stakeholders, dapat accurate gid siya ang information. Kag hindi because nga you were just pressured nga mag-come up lang sa statement because expect na gid sila, no. So siguro at most what we usually do kung mamangkot man sila, the same thing nga ginahatag naton nga explanation nga
ari kapi pa sa proseso nga na, and you can expect that as soon as we're done with it, mapagwa kami sang official statement sa kung ano man na nga klase sang issue or concern nga dapat nyo mabalaan. Grabe, preliminary question. Icebreaker pala to tani, pero grabe na ang pagsabat sa ato ni Sir. Pero sakto na kay Ti bilang spokesperson o kung bilang head director sang Public Information Office ninyo, Sir, makarelate man kita diri sa media, no? Kay Ti maantis kaya magpagwa sang balita, hindi man pwedeng Correct. ma-report ka lang nga wala mo pa na gather ang tanan nga facts kag isa lang ka side, no? Dapat gid nga mag-release ka sang isa ka statement ang ano na gid kun ara ng tanan na plastar mo ng tanan kay kabudlay kun makabuya ka na sa tinaga mabudlay na nga bawion, so mas okay na lang magbalibad ka anay for now before ka pa maka-release ang statement nga hindi man husto kun hindi man accurate. Sige, amula na nga aton nga simple mga questions, Sir, pero saylo naman kita sa aton nga main topic kamo ang what's new is at you. Campus Patrol. Tingog sang kabataan. Kauswagan sang eskwelahan. Campus Patrol. Sana hibaluan nato ng ISAT-U, premier science and technology institution, not just diri sa Iloilo, kundi sa bugos nga Western Visayas. By the way, Sir, ano ka nakadugay sa ISAT-U? Going 11 years all in all, no? Wow. Siguro because last year daw nagselebrar kita sang ikapulo tang tuig sa university. Going 11. So, 11 years. Medyo nakita mo na ang mga development, mga pagbago sa inyong universidad. Kag for sure nangin kabahin man na ikaw, nangin parte ka man sa mga net changes within the university. Ano bala, Sir, para sa imo sa hambal mo na 11 years ikaw? Ano para sa imo ang most significant developments o kun mga changes nga natabo sa ISAT University? Isa sa mga ginalantaw naton nga pinakadako, no, so far kung lantaw naton siguro infrastructure, because I remember sang nagsulod ko to Radyo Manlinet sa university, ang mga N building subong, no, sang una kahoy pa na siya, no, mostly wala pagawan na gatindog ang mga ibang tanga buildings sa university, including ang mga research hub, including ang mga student services building, no. So gina-describe ga ina siya namon Radyo Manlinet nga kwan siya daw infrastructure boom, the golden years ang infrastructure naton. So isa gid sa pinakauna nga ginalantaw naton is ang usbong iya sa mga amo ang klase sang facility nga naga-cater sa kinahanglanon sa mga estudyante ta kag sa ibang stakeholders. Siguro pangadua, sang nag-university ang then WBCST, no? I think it was 2013 ang layi, but nakapungko or nakakuha sang requirement nga ginapangayo ni SHED around 2015, no? So at that particular time nakita ta ang pag-surge sa mga nagsululod nga mga manunodlo sa ISAT University, coming from different universities diri sa Iloilo, no. Hindi ta lang pag isa-isahon kay daw tamang kadamo, pero makasigurado kita nga daw ang pool of teachers nga nagsulod sa ISAT-U are coming from the different institutions nga miara kita diri sa syudad, and in a way daw makita ta nga daw dagdugang ini siya sa excellence, no, sa aton nga mga estudyante, kag eventually nakita ta sa Radyo Manlinet sa sa performance sa mga estudyante nato, no, from being a top notcher sa mga nanarisari nga mga board examinations. Syempre ara adang number 1 naton sa architecture, kag and the rest of the programs naton, no, may isa education, may mga number 6, number 10 kita sa mga engineering courses naton, do halos top 10, top 5 may nasudlan ta na gid, no, sa sina nga mga tiyempo. So amo nang ikadua nga mahambal ko nga daw nakita na gid kag na-validate ang efforts ng kabilugan, especially nga nagmanifest siya sa performance ng atong mga kabataan sa atong mga estudyante dire sa ISAT University. So sige, go ahead, ma'am. Sige, Sir, ipadayon na yung mga hambal. Siguro ang ikatatlong nakita ko man from an observer's point of view, kag
being naka-stay na sa university for quite some time, ang mga proseso nato ba nag-innovate, no? Though kung lang taon nato ng mga facility halin sa pagsulod mo dira may mga equipment na nga just to validate your persona, no, your identification. Even ang mga processes nato naging na-automate na mostly, no, and we've developed systems nga daw dako gid ang imbulig naton, may it be enrollment, may it be management information systems, or even sa mga processes sa sulod sa mga opisina Radyo Manlinet. So madamo pa siguro, no, pero i-capture talang sila sa mga amusina, and we're just going to go to the details siguro kung na just in case sa Radyo Manlinet. Kanami gid kay ang gin-point out ni Sir gin-isa-isa niya, wala man na isa-isa gid pero na merge niya sa tatlo ka points daw pang extempo. So, daw sa gadi sa Sir mag extempo na elaborate niyang iya answer sa tatlo ka points. Dira naton makita nga when innovation ang nag-innovate, develop man ang aton mga infrastructure, nakita taman nga nakaapekto man na sa performance sa mga estudyante. Kay ti kanami gid man magtuon kung ang imo nga classroom may aircon, kung ang imo classroom manami ang ventilation, ang imo nga classroom may purungkuan ikaw, may masulatan ikaw, tiga reflect man sa performance sa mga estudyante sa nambal ni Sir. Kada gani mag-post kami diri kon magwa na ang board exam sa mga engineers, mga architect naton, makita gid naton nga mayara sang mga graduates halin sa ISAT-U, and of course proud kita dira kay mga kapareho naton nga mostly mga tiga-dirigid sa Iloilo. Sige, isa-isahaw naton Sir ang mga development sa mga programs nyo within 11 years nga 10 year mo dira sa ISAT. Ano na ang mga programa nga pamatyagan mo kung nakita man naton nga nagdugang na sa universidad? In the last 10 years, damo naging Radyo Manlinet ang mga programa, no. I think sambiton ta lang ang daw mga recent naton nga daw bala mo before, no. Familiar sa ano, Sir? Yes, correct, no. Originally, ang ISAT-U is a tech-voc institution, mo silingon technical vocational, no. Sang na-convert siya into WVCST and eventually becoming ISAT University. Siyempre ang mga programs nato ma'am nagdugang nagasanyog man, no. Recently may mga programs kita such as BS Meteorology, no. Mayara kita pinakabago, Sir, no. Isa na sa mga pinakabago gid, no. We also have ang aton nga BSABE, no, Bachelor of Science in Biosystems Agricultural Engineering, no, do something amo sa sila. main campus man na siya gapon, Sir. Do traveling pro do I think ina situate na siya sa iya Leon naton, kaya dito ang mga agriculture naton nga program. May English man kita and may BS Bio man kita nga nagdugang at the same time dira sa university. Sa part naman niya sa social science, I think nagdugang ang HUMSERV nato, no, Human Services nga program nga isa man sa mga daw madamo ang nagasulod or naga-apply. So siguro ikwanta lang siya sa amo na ang mga programa nga pinakabag-o, no, in recent years. Amo tong BS Meteorology, ang BS Sabi naton, ang aton nga HUMSERV, ang aton nga BS Bio kag ang English naton nga mga programs sa gindugang, no, para sa additional nga pililian sa aton nga mga estudyante diri sa Region 6. Oo, kanami kay hindi na ang aton mga estudyante nga gusto kuha sa nga kurso, Sir, hindi na sila magkadto pa sa iban nga lugar. Kundi diri na lang kag nakita ko man to sa Miag-Aw campus ninyo daw may gina-propose man nga Bachelor of Textile Technology sa ISAT-U. That's correct. Kuha na siya Radyo Manlinet, no. I think that is in support sa aton nga facility dito sa Miag-Aw. Kay gusto ta pasang karon, ano. Ang
ang textile kati bala mo Miagao is actually known for hablon, no? Yes. So sa university para at least may suporta kita when it comes to that kati problema sita bala usually ang mga ulihing tubo basi hindi amo na ka aware hindi sila mahilig, no? So one way of addressing it is to come up with a program nga amo gid na iya exactly ang ginatun-an nila, no? And that's I think the reason why we have the textile nga program sa Isat Miagao. Kaya nami man kay ang kundi na situate ang campus nyo nga na gina-learn nyo man ang ilang palibot ang environment, ano bala ang pwede nga mga palangitan-an dira sa sa nasabit nga lugar, ano ba lang ila da nga source of livelihood kag na incorporate nyo na sa inyo nga mga courses. By the way, sa information lang sa aton mga karadyoman, basi matingala sila nga Miagao doon sa lapas man ang pwede mo ma-elaborate sa mapatag sa ila kun nga ano ang mga campuses diin pa na situate ang iban nga campuses kagon pila ang campuses sang ISAT-U. Oo, so sa mga kasama nga nagapamati ang ISAT University may campus diri. We have Iloilo City campus here in La Paz. Tapos may 4 pagkikita ka campuses to. We have 1 in Miagao, 1 in Leon, 1 in Barotac Nuevo, kag 1 in Dumangas, Iloilo. So 5 tanan ka campuses ang ISAT University and one system sila, no? But sa lingon in line sa ginahambal sang aton presidente, halin pa sa kay Sir Muyong asa subong kay Sir Gab, no, sa Listre nga one system, no, one university, one system. That's why nga 5 gid kami kabilog. Kadamo tikon na mga taga-probinsya kamo mga dira kamo sa 5th district, pwede man kamo makapili sang inyo ara sa Barotac Nuevo, medyo lapit-lapit mga or Dumangas kag diri naman kamo sa bahin sang 1st district, pwede gid kamo sa Miagao kun hindi nyo para last hassle sa inyo nga magkadto gid diri sa city. Ang gin-discuss naton bag-o lang sir ang mga programs naton sa graduate school. How about naman sa undergrad? May ara ka sang ideya sir kun ano na ang mga gina-offer nyo dira nga mga courses? Actually, ito ang ginambal, ito gid nga mga Bisbayo, Radyo Manlinet. Mga undergrad sa mga courses nga gindugang nato, no. Sa grad school subong, pagkabalo ko ara sa gihapon ng aton nga mga programa, especially sa mga DIT, no. Doctor of Industrial Technology. We also have programs EDD, no, para sa mga institutional management or educational management ara sa gihapon. Kag sigbong siguro ihambal ta lang we are also exploring ang additional nga programs para sa mga engineering programs ta, no. Kay ginaposisyon ta nga atong engineering programs nga isa gid man sa mga daw flagship nga programa sang university. So amo na ang mga bulubantayan naton, especially sa mga after na sang ila baccalaureate nga nagahulat na sang grad school nila, no. So we will be doing the announcement siguro kung ara na siya Radyo Manlinet. And it will be our pressure sir kung ano nyo na disamon, i-top up para ikaw gid ang una. Ma-announcement naton diri sa aton nga mga karadyoman, for sure damo nagapamati subong nga mga estudyante nga may plano nga mag-eskwela sa ISAT-U. Kadto kita sir sa kita ko niyang nag-talk ikaw sa isa mo ka program ang about sa Ask Tasi. Pwede mo kami ma-share sir, hibalo sa amon kung ano ni ang buot silingon sang Ask Tasi, kung ano yung function niya. Okay. Si Ask Tasi, isa sa mga innovations naton Radyo Manlinet, no. Dira sa university nga sabat iya sa challenge ng aton leadership, no, sa aton presidente Dr. Gabriel M. Salisri Jr. along with their vice presidents nga dapat i-enhance na mga proseso ta. So ang innovation hindi lang ya dapat man sa sa mga processes kundi even sa mga sistema nga gina-implementar naton. Si Astasi was actually born out of the problem nga nakita namon na Radyo Manlinet, no. Usually makita namon ng mga bisita or mga stakeholders naton nga nagapinamangkot gid, no, regarding sa mga locations ng atong mga buildings dira sa university. Dira balan, for those who are not yet aware, may duwa kita ka site dira sa La Paz, no. May old site, no, may old site, may new site, no. Ang sa old site ara dira mga CIT programs naton, ang CAS programs naton, COE programs naton, kag ara man ang pinakabag-o nga college naton subong, no, ang tawag naton nga CGBE, the College of Global
CGB, Business and Entrepreneurship, no? Ano nang under ng mga ano dati? So ara naman ang kwan ang mga BSFDM programs naton, entrepreneurship programs naton, ara da no ginbutang na sila sa bago nga program, bago nga college. Upod ni siya sa sang iban nga sa isa pagig ka bago nga college nga ara naman niya sa new site, no. Ang aton nga College of Computing and Informatics. So kung ikaw baguhanon sa eskwelahan kag may mga kaladtuan ka, medyo makuan na gid, no, mamangkot na gid and so on and so forth. So siling siya namon as an answer sa challenge siya sang presidente kag sang amon leadership dira, we discuss sa PICO kung anong maayo, and we thought of coming up with Astasi, no, nga daw AI bot siya, Radyo Manlinet. Phase 1, no, gin-attach na siya naton sa aton nga virtual map. So, i-scan mo lang ng QR code, no? May mga gin-distribute man kita even sa aton nga page. Tapos, i-route ikaw na sa virtual maps ng university. Galing kay ang version sina subong Radyo Manlinet, gamified, no? Do hindi siya bla actual nga building, pero do gamified siya nga version, pero representation gid siya sa mga building sa university. So, siguro just to sum up, pag ikaw may question pag nga iban, may bot sa dalom si Tasi, no, i-kuan mo lang siya, tumukon mo lang siya kag mamangkot ka sa iya diin ang Office of the President. Where's the Office of the President? So si Astasi dalon niya kato, no, i-navigate niya na ang virtual map pakadto to sa building where the Office of the President is located. No, that's the simplest function sa aton nga Astasi at the moment. Kaya ang phase 2 ya sina, ang phase 2 niya dito na mismo sa recent happenings sa aton nga university, no. So si Astasi mangkuton mo ano latest sa kay ISATU, no. So conversation type sa Radyo Manlinet, tanan nga recent events, tanan nga recent nga happening sa ISAT University makita kag ihambal si imo ni Astasi na, no. Do amo na ang ubra sa aton niya nga AI bot nga si Astasi, which is an answer sa mga usual nga problema sa aton nga mga stakeholders. Very helpful gid, especially nga ang kon ng imo nga university, ang imo nga institution dako siya kag kapin pa sa inyo sir, sambal mo gani may duha ka site, tabok-tabok ka pati kun ikaw yang hindi aware kagapin pa damo ng colleges, wala ka kabalo yang sa pihak to gali nagadto kaya sa pihak. So very gina siya helpful gid para sa aton mga estudyante kag at the same time sa mga nagakadto man dito. Pero paano naman ya Sir Abby kun for example hindi kaya techie kay ti kinahanglan sa technology, paano ya kun for example mga parents, mga halin sa uma kay ti usually wala na sila ya sang if not all man medyo kalabanan gid sa ila, hindi pa gawa aware o kundi pa amo na ka techie gid, paano naman na din sila makadto sir? Why tagyapon gin vacate, no, or gin abandon ang traditional naton nga sistema wherein pwede sila makapamangkot sa mga guards natin on duty, or even sa opisina, no, the PICO nga always ready to answer ang ilayang mga query pagabot sa mga amo sila. And ang nami balan sa aton setup subong, especially kung nakita na naton nga may surge abis ang clients, no, because enrollment or registration. So may in place na kita na nga mga officers dira Radyo Manlinet nga ang purpose nila is really to give out information, no, sa mga nagabisita, nagasulod diya sa university. So ara sa gihapon. Pero for those who are able, ara lang gid mga QR code or even sa aton nga social media page, pwede nila maskan automatic. So duwa gyapon ng aton setup para daw hindi bala mahambal nga daw may digital divide gid, no, para ma-address ang ina nga concern. Kay ti may iban man yak, especially kun mga ginikanan kun mga recognition program na bala sir. May ara gid nga mamangkot gid ya, pero may ara man nga iban nga nahuya sila mamangkot. So mo na ang dako man nga bulig sa aton ni Ask Tasi. Magluwas na sir, isa man sa mga bag-on yung technologies and digital developments. Ano pa ang iban nga mga na create yung digital innovations? Recently, I don't know if naka-cover man si RMN, but I think basi, no,
sang nag-graduation sa commencement exercises, no? May na-post, nag-trending tong video. Isa to sa mga innovate man sa ato ni mga kaupdanan para ma-make sure nga ang time kag ang pagsulod kagwa sa ato ng mga graduates daw hindi bala para sa una nga daw may mga factors ang lawagay, may mga factors ang wala di ang nag-graduate daw muna, no? So that's one. Sa amon sa opisina Radyo Manlinet, may ara kami nga ginatawag nga PICO link, no? So sa amon ang pag-conceptualize na medyo dala na sang kwan sang futures thinking bala nga paano abi kung may pandemic, paano abi kung hindi na makita kasulod. So well, just to sum up again, gin-migrate namon ng amon usual nga obra dira iya sa system nga ginatawag namon nga PICO link. Including ang digital archiving sa mga activities nga na-cover sa opisina. Kaya ang office man na nag-cover. So, ang simple nga explanation niya gid Radyo Manlinet, kung gusto sang isa ka office nga magpa-post sang ilang nga event, no, kag wala kami personnel available kay sa kalapad sang isat yun, no, kagkadamo sa mga units kung isa gina sa mga concerns namon, may onboard na nga mga personnel sa kada office nga pwede maka-post ka maka-create sang sinang post. Ang obrahon na lang ni PICO, ma-approve na lang, ma-verify, and approve sang sinang post. Ma-check sang caption, malantaw sa pictures ang quality niya, and naka-embed na siya automatically ang aton ng mga ginagamit, no, nga mga ano pa namang nalipag isang term, no, nga automatic na nga may mga labels na siya pagwa sa social media naton nga page. And hindi lang muna, no, ang mga events naton sa university nga gina-cover sa PICO, automatic siya nga nagasulod sa digital archiving. So if it's posted in our social media, you can expect nga may ara siya sang digital archives na. So makadto lang sila sa office dito kag ma-check sang event na gusto nila, for example ano nga tuig o kung anong event, no, i-type lang nila, makita na siya in a carousel form kung ano na siyang event, may it be a video collateral or a still pictures nga nag-cover as collateral for an event. So isa na sa mga daw ginalantaw namon nga naming innovations kay again, no, born out of the problem nga gin experience naton ligad nga hindi kita kabalik because daw muna, no. So I think nami siya nga innovations pag-abot iya sa isa ka office nga may amo sila nga classic, just like what we have, no, the PICO link. Ano pa ba? Digital archive and PICO link. Ang functionality gali Radyo Manlinet sang PICO link naton, ginaamat-amat ta siyang dugang sa subong pati reporting sa mga kaupdanan naton ng mga information officers dira naton ginapasulod. So sa part ko pati assignment of tasks, no, pwede ko maobra sa PICO link bisan may kami kakilita ay. And the checking, the reviewing, the checking again dira man tanan. Daw CMS bala ang dating niya, the content management siya system Radyo Manlinet. So isa na siya sa mga innovations pag nga ginubra naton sa university, especially sa opisina naton, that is serving the public through the dissemination of information. Based sa mga nangin answers mo, sir, kay na halin pa sa nagpamangkot ako sa imo kung anong mga innovations, mga bag-o nga developments sa university ang nakita ko sa sabat mo nga nagakuha ka mo sa mga nangin problem. Nilalantaw nyo kung ano ang mga That's correct. problema di ba sa university. Pareho na lang to sa virtual map nga balaan man naton admit naton nga isa gid na sa mga dugi na paligban pero may magsulod kasi isa ka university especially kung bag-o ka pa lang dira. Sa amo na sir gina-observe nyo lang na nagapatawag bala kamo ka meeting nga may feedbacking. Paano nyo na gina-conceptualize sagud maka-create kamo sang innovation? I think kanami gid sila nga question na Radyo Manlinet, no. Sa kamaturan, no, ining mga innovations kani are supposed to be answering ang problema nga nakita naton. So since ara kita nabilong sa isa ka institusyon, kag nabilong kita sa respective units, kung ano ang makita mo sa imo nga unit nga daw dapat sabton, no, kag may ara kamo ikasarang masabat na siya, then you provide the innovation needed. The same thing kung ara ka na sa Bilog University.
Ang point namon when how we do that, we do the consultations, no, daga feedbacking na kita sa mga activities ta last year, sa mga may it be sa unit level or sa institutional level na gid. Pag-ara kag may makita kita nga medyo daw kwan siya, daw huul gini nga klase ang problema, how though recurrent siya for so many years, then we provide a solution paagi sa mga innovation, may it be sa process or sa system nga i-develop or gina-develop. Ti mag-develop ka mo na sir, kay hambal mo gani ano man ka mo nagapangayo man ka mo sa ideas Oo. sang mga estudyante nyo. Sino na ang nag-spearhead good sir? Nigan pamatian nyo bala ang taga opinion ka students nga do ka namin ni-innovate. Sino gid ang nag-mind behind that, Okay. sir? Ang for example, commencement exercises. May unit kita which is the RSD nga in charge sa evaluation niya. So after sang event or after the event may mga evaluation kita na nga nagakakuha nga gina-secure sang aton office from the Research Services Division. So dira tayo usually makita Radyo Manlinet kung ay sa sining aspeto daw ay siya nag-outstanding Oo. yaw. Daw lain yang daw mo na no. Dulain ang Oo, nagwaaw. oo. So, for example, pag-atag na siya, kag na-disseminate ang information, kung ma-route na siya sang presidente sa respective offices nga concerned, then the office head or the director, for example, siya na nag-spearhead sang discussion kung paano ni ma-address ng klase ng problema. So, daw muna that's how the management works sa ato niya sa university, pag-abot sa pag-address sa mga issues or mga problema, kag at the same time pag-provide man sang solusyon o kon innovations. Sa kaina na discuss naman natin ang about sa development sa technology kag digital services sa mga facilities naman sir, kay kaina kun balikan nato ng imo nangin sabat sa general to kainang tatlo mo ka points sa mga nakita mo gid nga developments. Una gid to ang mga infrastructure. Ano ang mga bag-o bala sir nga facilities or laboratories sa inyo nga campus? Sa laboratories, ang mga programs are really bent no kapag provide sa mga nag-make ng mga laboratories sa aton ng mga estudyante. So for example, if you talk about ang programa abi sa English, no, may mga speech lab na sila nga mga bag-o, no, may mga laboratories na sila nga that are really required sang sina nga programa para sa progreso pagid sang sila nga program. Sa engineering the same thing, ano. In fact, I think if I remember it well, Radyo Manlinet, may ara pagani kami mga na-receive nga equipment no para sa mga engineering naton, sa particularly sa SEA naton, coming from our partners abroad. No, so sige na siya ang updating. Kag isa pa ang setup tabi sa university, kung ikaw ang imo na bitoka o imo na jurisdiction ng programa, dapat ikaw manumdum kung ano ang mga i-include mo as part sang imong APP, no. Tawag namon APP, but sa lingon, these are the equipment nga kinahanglanon namon para sa siniya nga programa. So the university, no, through its leadership, tamaan ka supportive pag-abot sa sina nga klase sa mga balaklon or nag-purchase sa Radyo Manlinet. Basta may budget lang. Basta may budget lang. Though di not usually. And the good thing is though, for quite some time, though I think si ESATU has been very successful sa paghahatag sang sina nga klase sa mga equipment, especially sa mga programs naton. Even sa PICO, Radyo Manlinet, ihambal ko lang daw, very proud gid ako. We are soon to have a very good information display dira sa university nga probably would take out na ang mga tarpaulin eventually, no. Nga wala na kita may makita nga tarpaulin, and ara na siya sa amon, and I was it was discussed to me by VP Ras, no, amon VP AF, and through the directive man sa amon presidente nga we are a science and technology university. So dapat may amo kami nga klase sang equipment, no. Hindi ko lang paghihambalan kasi wala pa kami kaubra, pero arin na may mga picture na kita, no, as ang gusto naton, and we're discussing it already with our offices concerned nga eventually makahatag siya sang manami nga projection as a science and technology, kag would also make everybody proud, no, sa university kung ara na siya nga klase. Makita gid sang tanan, no, kay ti sa sagwa na sa ibutang. Dako, no, kag probably 3D pa
So lantaon ta ang kunya sila. So doon muna ang amon nga gina ubra sa University Radyo Manlinet. Wow, the excited man kita makita kung ano na ba. Pero hindi ka mo magkabala ka sa tumang man kay for sure kung mapagwa na sa ngaton nga university o kung sa ISAT University, for sure i-feature man na din naton I-report sa aton ka gid. nga sa aton nga estasyon. Isa man sir sa mga rason kung nga nagadamo ang mga enrollees sa ISAT, mga gusto nga mag-eskwela sa ISAT-U based man ni sa mga experiences sa mga naka-interview man kita sa mga estudyante sa ISAT-U, kaya may arasang daw assurance nga guarantee nga after mo graduate do may mga ginapang propose na nga mga work after nga related man sa imong course. How true is that, sir? Siguro ang may gina-provide kita nga mga programa just to make sure nga ang aton nga mga graduates also would be having some choices, no, or kumbaga link pagabot ya sa ilang nga mga possible nga mga employers, no, kati may ara kita office in charge for that. I think isa dira nga aton nga Industry Linkages and Development Office or ILDO nga naga-facilitate sa mga MOUs naton kag mga MOAs para sa mga aton nga mga estudyante, no, kag naga-provide man sang mga programa para at least even before graduating, no, may mga choices na sila kay may mga gina-provide sila nga mga fairs nga pwede nila balikan. And I think we also have the Alumni Affairs Office. No? Hindi, I think may ara kita yung Alumni Affairs Office nga pwede man hapitan sa aton nga mga alumni, no, after graduation, kay naga-provide man sila sang assistance when it comes to that. Nga pwede nila mapamangkutan kung ano pagid ang mga possible employee institutions nga pwede nila masudlan kung may mga available ang aton nga mga partner institutions. Kaysa ginasal ng mga ginapabugal gid sa mga ISET graduates man nga na interview man naton na kilala man naton paagi dito sa estasyon. Basi may mga developments pa sir nga iban nga wala ako napamangkot sa imo so far. Siguro akwan pag-abot ya sa mga programa ta sige ang pag-evolve sini, no, kay ginalantaw naton kung ano pagid ang mga programa nga daw wala magiging offer abi sa iban pero importante siya sa aton, no, sa industry because champion of industry ang pag-label sa aton sa university, so kita naga-provide sang tawo, no, and we're simply providing them not just labor but competent workforce nga makabulig gid sa institution. So when it comes sa mga programs naton, sige gid sa Radyo Manlinet ang lantaw naton, pag-evaluate kung ano pagid ang pwede naton madugang kag makabulig, no, sa aton niya sa industriya kag even sa government. And siguro ang isa pagid nga gusto ko i-highlight ang sa research and development naton na Radyo Manlinet, kay very active kita, no, when it comes to our activities sa research and development. So startup man siya or creation of new knowledge or commercialization sa mga products naton based on research, even extension programs, no, nga nagapanaog sa mga communities. I think all of this are part of the innovations man nga continuously ginaobra sang ISAT University para sa estudyante kag para sa community naton. Kay kanami man sa mga innovations kay pila dira na feature man na naton diri sa RMN recently kita ko to sir tong robots nag-develop man sa inyong mga estudyante. So, kaina na napamatian man naton base sa sabat ni Dr. Hines nga ang ilang nga mga nangin inobasyon base man sa mga nangin real experiences, real problems nga nakita man nga gina-face sa mga estudyante, not just sa mga students, but sa mga staff, sa mga nagapadulong dito. Kag not just problems nga ginapangatubang nila sa past, but futuristic man ang ilang nga mga innovations. Ano bala ang mangin epekto sini, ano ba may ginatanaw na sila nga mangin resulta sini sa future, ano ba lang matabo sa future dira man gina-align nila ang ilang nga mga gina-innovate. Para sa imo sir, ano bala ka importante sang mga new developments kag innovations sa university kag sa mga estudyante sang ISAT-U? Siguro padumdumon ta nga ang mga innovations kani, no, may it be sa process, may it be sa facilities, may it be sa systems naton, tanan ni ginaobra naton para sa
sa numero uno nga clientele, which is of course ang aton ng mga estudyante. We would like to produce students that are locally aware but globally competitive and globally competent at par with any other graduates we have. So ginapreparar ta sila sa siningang klase sang estado kung sa diin hindi sila mahuya nga they're actually graduates from ISATU because they are armed and they are equipped sang knowledge and skills nga kinahanglanon para sa mga kurso nga gusto nila sa ilang nga obra nga gusto. So ang mga developments nga ginaobra ta sa sulod primarily para giniya sa ila. And of course at the end of the day ginalantaw man naton nga makabulig ni hindi lang sa ilang nga pamilya Radyo Manlinet kundi eventually sa kabilugan para man sa mga communities naton kay nagapuli na sila dito sa ilang mga pamilya whatever it is nga kung ano man ang success nga naaguman nila gabalik sa pamilya gabalik sa community so though simple lang ang equation na ginalantaw ta pag-abot sa mga developments na patuman sa university sang ISATU in particular. Sige. Lastly, sir, bodo ka... Last na. Dito ka dasig lang sa tiyempo. Okay. Makita, tado ka daw bag. Walang man kita din nagistoryahan kay karon ko labos ng aton nga tiyempo. Ano na lang ang imong final nga message so kung mensahe, may mga announcement ikaw dira, sir? Yes. So. Salamat gid Radyoman Linet kasi Mario, kasi Manwa Kasi Manwa. San Rafael was then part of Barotac I think manami gid nga opportunity ang inahatag sang sininga programa kag sang RMN Iloilo para sa mga universities just like ISATU Abin para at least may ara kita sang oportunidad nga magpa-athag, magpabutyag man sang mga programa kag kung anong bag-o sa university. In terms of kanong bag-o kag ginoong ginaantabayanan sa University Radyo Manlinet kag sa mga nagapamati sa aton sa September magaselebra kita sa aton nga founding anniversary so madamo na naman kita sa mga activities nga naka-lined up and ginaimbitar namon kamo to join us because apart from May ang September ang isa sa mga pinakadako nga celebration mi ara sa ISAT University kag siguro at the end of the day sa ngalan sa aton presidente nga si Dr. Gabriel M. Salisri Jr., sa aton niya nga mga vice presidents Dr. Napud, Dr. Ambot, Dr. Corbal, si Dr. Badoles, and of course we are so proud because sa siningang higayon I think okay na ni volunteer information kay may memo na we have no less than Dr. Muyong diri sa aton from then the first president, university president, going to the national level as director, going back sa region as the regional director. And now he's with us again. Kag we are so glad also because siya ang timon naman as a special assistant to the president, especially sa mga directors nga under sa president. So things are looking good, especially sa ISATU. Hindi lang sa sistema kag hindi lang sa proseso kundi para sa mga programa nga patumanon o paghahatag naton sa aton nga mga estudyante, sa mga ginikanan, even sa mga communities in general. So kita-kits sa ISATU. Kita-kits sa ISAT University. Kadamo gid sang i-look forward ang aton nga mga karadsuman sa mga bag-o nga developments hopefully ma-cover man na naton sir kag mapagwa man naton diri sa aton nga estasyon but sa mga wala nakabalo sa na-mention ko na kay ina mayara ikaw sa program pwede mo gid sila ma-invite sir para mabatian ka man niya. Salamat Radyo Manlinet. Si ISAT University may programa man sa 585 Radyo Pilipinas Iloilo kag every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday ni siya. Monday, level up program from 11 till 12 with Ma'am Gisa and myself para na siya sa internationalization naton sa alumni and the rest of the programs under the VP for External Affairs. Ang aton nga Tuesday, amo na siya ang aton nga ladies first, women empowerment, gender and everything, with Ma'am Beth and Ma'am Lucille. Sa Wednesday, we have our Real Talk nga program under Hello ISATU Man with the University President Dr. Gabriel M. Salisri Jr. and myself, And of course, sa Thursday from 3 till 4, may ara kita sang study break program para gina sa mga estudyante naton. So, we would like to invite all of you nga kung may tiyempo kamo, after nyo pamati sa RMN, pwede man nga mati kamo to sa or lantaw sa Facebook,
Kaya it is also cross-posted sa aton nga mga respective social media pages na gina-maintain sa university. Aside from the radio tuner nga pwede niyo siya mapamatian. Sa liwat, Radyo Manlinet, thank you so much for the time. Madaming salamat sa imo kay the rest of the RMN personnel. Welcome, good sir. Para sa mga mahidlaw bala sa tingog mo, basi after ni ma-expect naman sila. Pero kung gusto nyo, hambala ka mo kay habalo naman si sir. Hindi ta sa pagpapawayan, mabisita lang sa gapon sa aton. Ang inyo naman na, sir, ang imo na lang ang mga talamyawan, basi may gusto ka mga talamyawan sa mga gabi. Sige, naglisin siya gikugina sa amon nga presidente, no? Dr. Gabriel M. Salistri Jr., sa kay Special Assistant to the President, of course, Dr. Raul F. Muyong, sa amon nga mga Vice Presidents again, kag sa tanan nga mga taga-ISAT University, no? Especially, special shout out sa mga taga Public Information and Communications Office, sa mga upod na dara. Magkilitain naman kita, I think sa Wednesday na siguro, kay wala kami buwas, kag wala kami sa Tuesday, no? So Wednesday kami kita ay. Madamong salamat again for the opportunity, Radyo Manlinet. Kag sa tan nga mga nagabug-o siya sa RMN Iloilo. Madamong salamat from ISAT University. Madamo gid nga salamat sa ginpakigbahin sa aton nga impormasyon, mga bago nga inobasyon, mga development sa ISAT-U ba sa mga basi pag after ni pamati damo-damo ng inyo enrollee, sir. Salamat gid nabatian naton ang director sang Public Information and Communications Office sa Iloilo Science Technology University, si Dr. Heinz Gumaki. Antes kita nga magtakop, tamiyawon naton anay mga nagaupod sa aton nga Facebook. Mayong gabi lang, Ma'am Mary Ricabar. Good evening. Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, California, USA. Mayong gabi sa aton mga OFW. Kay Sir Carigaba Richard, Ma'am Alma Agenga, Ernesto Lavore, John Ray Galfo, watching from Mapili, Barangay Mapili, San Enrique, Iloilo. Nene Peñalber, Rosie Cresanto, Laila Nerviol, maayong gabi. Kay Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, Ma'am Margie Cobillas, kag sa tanan nga naga-monitor sa mga kasimanwa namon dala ni Sir sa 5th District of Iloilo, maayong gabi. Ginatamyaw ko man ang akon nga mga best friends sa Gapamati Subong. Ari, graduate man isang ISAT-U. Kay Mariel, kay Zolen, kay Third, kay Daven, kay Fritz, sa Barso family dira sa City Lictinon, Barangay Ariptip, San Rafael, Iloilo. Maayong gabi dira sa ang oras, Philippine Standard Time, tatak las 9:02 na sang gabi. Alang-alang na ginaangton na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukaldito, kag kaupod ang aton nga Campus Patroller subong nga edisyon sa aton programa kay Dr. Heinz Gumakil. Ako naman ang inyo alagad, Razuman Lyneth Fernandez Silatriz. Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.